Isinailalim na rin sa state of calamity ang Ilocos Norte matapos wasakin ng super bagyong Julian ang ilang tulay, kalsada at mga puntod. Dang-dang pamilya ang inilikas. Yan at ibang pinsala ng bagyo sa Northern Luzon. Sa pagtutok na ito, live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, maghapon pa rin malakas ang buhos ng ulan sa ilang bayan dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 17,000 families ang apektado ni Super Typhoon Julian sa probinsya. Hanggang kaninang umaga, malakas pa rin ang buhos ng ulan sa ilang bayan sa Ilocos Sur. Sa Candon City, lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan sa Barangay Kalawaan. Ang sakahan na ito nagmistulang lawa. Kaya ang ilang magsasaka, sinubukan pang isalbang pananim na palay. Talagang tataas ang tubig, aabot hanggang kalsada. Sa ngayon, mahigit 40 katao ang nanatili pa rin sa evacuation center. Tumataas yung tubig. Hanggang bewang po yung bahana sa amin. Sa bayan naman ng Santa nagka-mudslide. Pero agad din nagkasa ng clearing operation ng DPWH. Dahil naman sa matinding epekto ng bagyong Julian, isinailalim na sa state of calamity ang Ilocos Norte. Unti-unti nang humuhupa ang baha, kaya kanya-kanya ng linis ang mga residente sa Lawag City. May mga umiikot na garbage truck upang hakutin ang mga basurang iniwan ng baha. Sa tala ng CDRRMO, nasa 655 na pamilya mula sa 24 na barangay sa lungsod ang apektado. Kabilang dyan ang mga inilikas sa barangay Gabu Norte dahil bumagsak ang ginagawang dike. May naputol namang tulay sa bayan ng Vintar at may gumuhuring bahagi ng kalsada sa ilog. Di rin nakaligtas sa bagyo ang mga nasirang puntod sa isang sementeryo sa Sarap. Pinakamaraming population mostly is Barangay 1. Then even ang infrastructure, ang pinakagrabe talaga is dito sa Gabo. That's why we are very monitoring it also. We heard that may mga casualties tayo pero wala pang verified information nito, wala pang official report. Isa sa Batak, isa sa Paway missing yon, and then isa dito sa Lawag City. Aabot naman sa 250 na bahay ang nalubog sa 3 talampakang lalim ng baha sa Sitio Subdivision ng Barangay Lumbang sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa tag-ulan at saka yung hindi pa natatapos na dike po. So hindi kaya yung pagtaas ng tubig, siyempre pupunta rito, mababang dito sa amin eh. Wala pang inililikas pero nakahanda naman daw ang relief goods. Kaninang umaga, umabot sa 6 feet ang antas ng Marusay River sa bayan, malapit na sa 8 feet na critical level. Sa Lagayan Abra naman, 7 individual ang iniligtas matapos matrap sa umapaw na Tinig River. Nasa maayos silang kalagayan. Dahil sa maputik na daan dulot ng landslide sa bahagi ng Bulinoy, kinailangan ng buhatin habang naka-wheelchair ang kakadischarge lang na pasyenteng ito. Sakay sinakay sa police car para makauwi. Nagkaroon din ng landslide sa Baguio Bontoc Road at Alab section sa Mountain Province. Sa impormasyon na natanggap ng PDRRMO mula sa Philippine Red Cross, 2 bahay ang nasira sa landslide maliban sa mga nadaganan din na iba't ibang uri ng sasakyan. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Sarado naman ang Mountain Province, Ilocos Sur Road sa bahagi ng Barangay Poblasyon sa bayan ng Bauco dahil sa pagguho ng lupa. Nagsagawa rin ng assessment at inspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Kabilang ang pagguho sa Barangay Dominican Mirador at Nagilian. Mel, sa ngayon nasa 1,000 individuals ang nasa evacuation center. Hindi pa rin sila pinapayagan na makauwi dahil pa rin sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Samantala as of 6 p.m., umabot na sa 85 million pesos yung damages sa agriculture pero inaasahang tataas pa yan kapag nakapag-submit na ng reports ang iba't ibang LGU sa probinsya ng Ilocos Norte. Mela? Jasmine, inaasahang papasok ulit sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Ano bang nakita mo dyan ang mga ginagawa ng paghahanda ng mga taga-Northern Luzon? Jasmine?
Dito sa probinsya ng Ilocos Norte, Mel, dahil actually ito yung pinaka-naapektuhan sa Region 1 pagdating sa epekto nga ni Super Typhoon Julian, ang pinaka-binabantayan sa ngayon ng provincial government ay itong northern portion ng Ilocos Norte, kabilang dyan yung bayan ng Pagudpod, itong aming kinaroroonan, Pasukin, dahil nga sa matataas pa rin na alon sa baybayin. Ang paghahanda, Mel, talagang binabantayan sa ngayon yung mga residente sa coastal areas dahil doon sa banta ng storm surge. In case kasi, Mel, na pumasok muli sa PAR si Super Typhoon Julian, malaki yung epekto niya doon sa gale warning, possible yung matataas at malalakas na alon. Kaya pinaka-importante pa rin sa ngayon na mabantayan, mailikas kung kinakailangan yung mga residente sa coastal areas dahil sa banta ng storm surge, Mel. Oo, pero dyan sa loob ng bayan, may mga bahang lugar pa rin ba? At saka yung mga evacuation center, meron pa rin? Jasmine? Yes, Mel. Oo. Mel, doon sa evacuation center, sa ngayon, meron pa rin mga evacuees. Actually, may mga bayan na okay naman na yung panahon, pero hindi pa rin pinapayagan nga na makauwi yung mga evacuee dahil may banta pa rin si Super Typhoon Julian. Doon naman sa mga flooded na areas, compared kahapon, marami ng lugar yung nag-subside, pero may mga portion na talagang mataas pa rin yung baha. Yung mga nadaanan namin kanina sa part ng Pasukin, may mga baha pa din, karamihan, Mel, mga palayan. Doon sa mga bahay, konti na lang, pero karamihan sa agriculture, lubog, Mel, yung mga palayan sa matinding baha, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.